Welcome to my vlog, Bong TV Official. Ngayon, nandito po tayo sa bukid or bundok. Ngayon, i-update ko lang po kayo sa mga tinananim kong mais yung nakaraan na nag-araro ako ng tanim na mais. Ito na po siya yung mais natin. Ayan. Mahahaba na siya, malalaki na. At lumalabas na yung tinatawag dito sa amin na budyawi. Yung pinakadulo bago siya magkaroon ng laman. Pakita ko po sa inyo guys ang aking tinanim na mais ng kapatid ko. Ayan. Nandito na po ako sa gitna. Ayan. Yung ating mais. Mahaba na. Malabas na yung budyawi kung tatawagin sa amin dito. Yung pinakadulo po ba? Ayan. Ayan, lumalabas na. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan, ang tawagin sa amin dito, budyawi. Ang tawag dito, lumalabas na. At saka nagkaroon na siya ng laman guys. Ito na po oh. Ayan, nagkakaroon na siya ng laman. Ayan. Pag ganito ang dahon daw, malalapad at matataba, malalaki po yung bunga ng ating mais. Pag ganito katataba yung ating mais na nakikita nyo, ayan po. Ayan, green na green po yung ating mais. Ayan. Ayan yung tinaniman natin. Saka yung inararo nung nakaraan, ito na po siya. Yan po yung update ko sa mais. Mga 1 month na siguro ito, mayroon na tayong maaning mais na malalaki. Yan ang tataba nila. Nagkakaroon na siya ng laman. Yan po, makita ko sa inyo ng malapitan po yung ating mais na nagkakaroon ng bunga na tagdadalawa po. Ayan guys, ito po yung mais natin. Yan po yung tinatawag na budyawi tawag sa amin dito. Ayan. Pag mayroong lumalabas ng ganyan, may bunga na po siya sa baba. Papakita ko sa inyo yung bunga. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan, bali dalawa. Ayan, yung bunga niya. Sana hindi magkaroon ng malakas na hangin para hindi sila magkatumbahan. Kasi pag malakas yung hangin, matutumba yung mais. Kailangan ganito palang kabata, dapat hindi siya mahanginan ng tuto. Katulad ngayon, mahangin, masama yung panahon, malakas ang ulan. Ngayon, buti ngayon, uminit na nga. Ayan po, update po kayo sa aking tinanim na mais. Dalawa kami ng kapatid ko. Marami-rami na rin to pag nagkaroon ng bunga mula doon. Dami na. Ayan. Ayan guys, ang ating mais. Mga 1 buwan po, may anihin na tayong mais at makakain na tayo ng sariwang-sariwang mais. Makikita nyo na naman yung aking ihaw at laga ng mais. Nakaraan, iba naman yun eh. Kumbaga, ano lang namin yun, pinapataniman ng kapatid ko yung lupa na yun, kaya may share siyang mais. Ngayon ito sa amin talaga to na tinanim na mais, kaya lahat ng mais amin makukuha. Ngayon magkukuha po ako ng sitaw. Yung nakaraan pinakita ko rin sa inyo yung sitaw, nag-aani kami ng sitaw. Ngayon kukuha ulit ako para may pangluto. Dito pa rin po yan sa bukid yan. Yung bahay na yon yun. Doon. Saka yung kubo ng manok. Ayun. Yan. Ito pala kahapon, hindi ko na nabidyoan. Naglinis pala ako dito sa mga puno ng sitaw. Ayan, malinis na siya. Hindi katulad ng karaan, madaming damo. Ayan yung sitaw natin. Oh. Sobrang haba. Ayan. Ayan. Sobrang haba na sitaw natin. Harvest tayo para may pang sahog sa ulam. Every 2 days lang to yung harvest ng sitaw. Every 2 days. Sa sobrang dami kasi pag pinatagal mo 3 days pa pataas, yung iba mahihinog na. Yan. Kailangan every 2 days may mapipitas ka. Galing no? So ganda talaga pag may tinanim ka talaga. Daming kamukha, katulad ng sitaw na yun, tuloy-tuloy yung bunga nito. Lalo yung ulan, tuloy-tuloy din. Ito, dami ka makukuha nito. Halos araw-araw umuulan. Minsan magdamag, umuulan. Yung manok tumutulong nakakapitas na sitaw, pinutukan nila.
pag hindi mo kinuha agad, unahan ka ng manok. Ayan oh. Ayan. Ang haba ng sitaw natin oh. Akin mo yan. Halos mag 1 metro. Haba. Galing no? Kaya ito haba ng bunga. Kaya hindi pag bumili ka ng 10 piraso, hindi ka logi sa 10 piso. Sa ganitong haba yung sitaw na mabibili mo. Ayan yung sitaw po. Ayan. Ayan. Yung talong kasi kahapon, hindi ko na na-video na nagpitas kami. Yan yung talong. Kunti lang yung tanim, pero pag namunga naman, marami. Kumbaga pang konsumo lang po ba. Ang sitaw, ayun, sobra sa konsumo, kaya binibinta po namin. Binibinta ng nanay ko. Kaysa masira lang, may extra income pa. Eh kung may 10 tali ka, di 100 na rin yun. 20 tali, 200, di okay na rin. Diba? Lagay muna natin yung ating camera. Kasi habang namimitas tayo. Nakuha natin sitaw. Ayan. Pero marami pa tayong kukunin. Patuloy pa tayo namimitas ng sitaw. Ayan. Namimiss niya yung buhay probinsya. Kakaiba lang dito sa probinsya, mabagal lang ang income. Di katulad sa syudad, magkakaroon ka ng sweldo, mabilis. Dito, kailangan mo pa magbinta ng ganito para ka makapira. Binta ka ng sitaw para makapira ka. Tatanim mo, antay ka ng ilang buwan bago makabinta. Depende pa rin kung, pero mas maganda pa rin yung may trabaho talaga. Sige, meron ka parating na sweldo, pensinas katapusan. Tulad dito, kailangan magbinta ka pa ng gulay para makapira. Siyempre wala kang trabaho dito sa probinsya. Katulad ko, wala akong trabaho. Kaya ito, ginagawa ko. Naglilinis ako ng sitaw. Nililinisan ko yung puno niya ng sitaw para mag-produce na maraming bunga. Kaya ito, namimitas ako ngayon para ibinta nila dun sa sa tabing dagat. Simple lang yung buhay talaga sa probinsya. Ang problema lang yung tagal ng income, mabagal, puro sariwa lahat ang kinakain mo. Siyempre may mga pangangailangan ka rin na dapat bilhin, hindi mo mabili-bili agad dahil nga siyempre magkano naman ang halaga ng sitaw ay yung bibilihin mo para sa sarili mo. Kung ano pangangailangan, hindi mo mabibili agad-agad. Katulad ako, may work ako sa Manila, iniwan ko, pinapauwi rin kasi ako ng nanay ko dahil nga sa panahon ng mayroon tayong mga kalamidad, may pandemic tayo, kaya ganun. Kasi nag-iisa lang ako sa Maynila, baka kung may mangyari sa akin daw doon, wala daw ako kasama, umuwi ako dito. At dito na rin ako nagbablog. Ang problema, wala pa tayong sahod sa YT, kaya medyo mahirap. Okay sana kung mayroong income na sa YT, makaalalay sana sa pangangailangan. Kala ko minsan wala na yun, makikita ko mayroon pa ulit, babalikan mo pa ulit sa dami na sitaw talaga. Kasama na naman yung mga aso natin. Yan, nasa ilalim po tayo ng sitaw. Ayan, nasa ilalim tayo ng puno ng sitaw. Hindi masyado tayo nainitan kasi nakatago tayo sa puno.
buhay probinsya. Ngayon nagbabalak ako bumalik ng Manila kasi 6 months na ako walang income, kaya mahirap. Nasanay ka ng mayroong income, kaya nagbabalak ako bumalik ng Manila. Yung maambon-ambon na naman. Kaya ano dito, iba-iba yung takbo ng panahon. Ayan ang tinatawag na ito personal vlog. Nag-iisa ka lang. Ginagawa natin to kasi nga lahat ng vlog natin binibigyan rin natin ng mayroong kahulugan lahat. Sinabi ko nga ito pamimitas ng sitaw, saka in-update ko kayo sa tinanim kong mais. Mga 1 buwan na lang may anihing mais na. Dito kitang kita lahat yung mais pag yung tinaniman natin ng mais. Ayan, ito dyan, marami-rami na rin yan. Marami-rami na tayo makukuha after 1 month. Yan, madilim na naman yung langit yan. Yun pala yung bundok na pinuntahan ko nakaraan, yun natakpan ng yun ang pinakatuktok. Yan, umulan na nga. Ganoon ang buhay. Yan. Pero marami pa tayong nakikitang sitaw, kailangan kukunin natin. Yan. Daming bulaklak ng sitaw after 2 days 3 days dami na namang bunga yan. Ayan. Hindi ko lang kasi na vlog yung pagbinta ng sitaw Kaya ito na pamimitas na lang. Yan po, umuulan na. Sisilong na po tayo. Pero siguro hindi na siguro sisilong, maliligo na lang tayo, maggagapas ng damo. May mga damo-damo kasi gagapasan natin para magbunga pa yung ating sitaw, saka yung ating okra. Yung okra po natin ito mababa. Yung iba may mga bunga na po. Ayan, papakita ko sa inyo yung bunga ng okra. Ito po yung bunga ng ating okra. Ayan, mayroong 2 piraso. Mababa yung ating okra ngayon, hindi mataas. Ayan, may mga bunga. Ayan, madamo siya, kaya kailangan ko linisin din yan. Ayun, marami ng bunga doon sa unahan, kaya kailangan kong linisin yung puno ng okra para mabilis silang dumami yung bunga. At maraming salamat sa panonood nyo. Sinabayan ako sa pagmitas ng sitaw sa mga tinanim ng kapatid ko at ako. Ayan guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. Huwag po kalimutan i-hit ang notification bell para updated po kayo sa aking mga in-upload na video, at share and comment po. Ayan po, ingat po kayo. Bye bye po. God bless. Shoutout po sa lahat ng nanonood, lalo na sa ibang bansa at dito sa Pilipinas. Lalo sa mga OFW na nalulungkot, walang magagawa, lalo ngayon na mayroong pandemic. Yan po, manood po kayo ng video ko na dito sa bukid para maalala nyo mo yung buhay probinsya po. Yan po, bye bye po. God bless.